nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin na welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Biyernes. Pitsa 17 kan bulan na Disyembre taon 2021. Siyam na sanang aldaw. Pasko na. Alagad po mga radyi kita. Duman sa satuya pong mga kababayan, mag-opresir kita nin pangajion sa mga probinsya, lugar, mga kababayan tang linamasa kan super typhoon na audit. Talagang na-audit ano po, dakol pong nagkawaran ng mga harong, nagkagarabaan, nagka-aros sa nakispis na mga lugar. May mga masuffer nin kadikluman dahil haros sa mayong kontak. Dahil makapaggamit nin mga cellphone, taodang mga linya, magin sa telepono. Magin ang mga poste ka na National Grid Corporation. Problema kan transmission line, problemado. Magin ang mga poste ka na mga elektrisidad po sa ibang probinsya. Talagang problemado ang sa tuyang mga kababayan. Mag-opresir po kita ng pangajion para sa inda na makarecover man tulos as in maging ligtas. Dahil po talagang namati ang sobrang kusog kan super typhoon audit na ini. Garo ko niya hambing mo, baka mas makusog pa ni sa Bagyong Rolly and Ulysses o sining, kampanahon. Pasalamat po kita sa kagurang taang Bicol Region, Camarines Sur. Naka-experience kita ng pagparauran na mayo man pong kaibanan na makusog na duros. Pero sa mga party ka naibandera sa signal number 2 na probinsya sa Bicol, nakamati man po ni pagbaha. Mala ta uminapaw man ang tubig sa kadagatan. Nin almost half meters sa party kanalbae. Makusog ang rapado kan alon. Pero at least udaman pong casualties na nai-report. Nagpapatoy-atoy na pasiring sa party kan Palawan ang Bagyong audit. Ang party kan Surigao nanganaan man po. Aros nagsobra sa 300 km per hora ang rapado kan duros. Aros pakol sa signal number 5. Ini ang bagsakan na maraykan na intirong tinumbukan matakan bagyo. Kaya sobrang namati na talagang ang mga residentes po duman nakamati ng katakutan. Sobrang damages. Sa parte ka Northern Mindanao and Visayas. Nanganaan duman ang Surigao o ang parte ka na Siargao Islands, particular sa mga munisipyo kan San Isidro, Pilar, Santa Monica, San Benito, ang parte kan Dinagat Islands. Grabe man kaya magpakol ang magsobra sa 300 km per hora ang rapado kan doron.
po kada ako nagkagarabaan po ni Naharo magin ang linya kang kuryente. Sa parte kan Bisaya ayaw man ha. Parehas man po ang sendang na-experience yan po. Aftermath kan na typhoon na ini, super typhoon. Nag-suffer nin sobrang baha. Maringaning mayo man pong casualty. So, panahon po ngunyan na ang pangapudan ni Senator Manny Pacquiao ang saro sa presidential candidate. So, ngunyan na May 9, 2022 election, haliw nang una, isagilid ng unang politika. Sa mga presidential nangapudan siya sa kapwa niya kandidato para presidente ka nasyon kan Pilipinas na magtarabang sinda para ayudahan itong mga apektadong mga pamilya kan super typhoon audit na ini. Saro lang bagaan nag-response si Vice President Leni Robredo sana na makikisumaro siya. Makikisaro sa pag-distribuer ni mga relief goods, mga ayuda kung ano pa. O itong mga ibang presidentiable o ano na. Panahon na ngunyan na rain or shine, maging shine man ka mo. Sa pagtabang sa mga nangangaiputang mga kababayan, bakong puro agad buto. O digdita matitisting ang mga presidentiable kung gurano kaseryoso ang sendong intensyon sa pagserbi sa publiko sa mga Pilipinong nangangaipunin tabang nindo. Nangarig po ka mong makadakol ng boto, magpahiling ka mo ng milagro o tabang. Ang santo nga ni, bago nagiging santo, minapahiling ng milagro. O paano makakaresibi ka mo ng maurag na mandato gikan sa mga Pilipino? Kung ni sa pangapuda ni Senador Manny Pacquiao, nakamong nagkakarandidatong presidente, magtarabang para sa mga nangangaipot ang mga kababayan sa partikan Mindanao as in Bisaya. Oh, ano na? Karo lang baga nag-response. BBP Lenesa na. Oh, nabikula na. Oh, naka-prepositioning na nga ni para sa relief goods operation ang sa tuyang Vice President for immediate distribution as soon as the weather permits. So, with 9 days to go before Christmas, so let us all offer prayers to our brothers and sisters in the affected areas. Yan po ang sulaminting pwede tama na mahihiras na mga kapwa Pilipino sa mga sagkod sa ngunyan agkopakit-trauma sa inaginindang mga sakit kaning makosog na hagupit kan bagyong Odette. Ang Cebu, nanganaan man. Intiro man wawasiwas man duman ang bagyong ini. Sa parte kan Surigao, nanganaan man. Ay Diyos ko po, patawara man kami kan sa muyang mga kasala. Aros dahil na baga na pupuknit ang kastigong inaabot sa satuyang kagurangnan. Atag ko na kay COVID-19 pandemic, gulpi na nagkawaran ng trabaho, nagparataas ng presyo kan mga panginot na barakalon, pati petroleum products, nagupit pa kan bagyong ini, super typhoon na ini, na gulpi na naman kaning materials.
bakong mga presidensyable o si mga makarandidatong senador, tumarabang man kamo. Mga makarandidatong vice president, nakaligtas si Senador Bongot, nag-withdraw kan sa iyang candidacy for president. O kung di tayo bali, dawa nag-withdraw man for vice president. For senator ba ya, si President Duterte, pero siya pa manggiraray po ang presidente mas dakol ang maitatabang sa panahon nin pangangaipukan sa tuyang mga kababayan na sinalanta po ka na makusog na maray na ini bagyong udit sa Partikan, Bisaya and Mindanao. So mga nag-aaspirar o magpahiling na kamuning sakripisyo. Yan kaya kawasa pati 1,000 piso bill, bigla daw po si manager. Mas inimportanti pa ang agila kaysa sa mga bayani na nagsakripisyo kan panahon. Rinibayan dahil sa mga pangarang kan bayani sa mga bayani. Rinibay sa lalawgong kan 1,000 bill. Agila. Ano man makukuhata ka na yung bagay, endanger naman kayo ng agila sa Pilipinas. Kadako lang mga endangered species, di ba? Partikan Leyte talagang namatiman, ang hagupit ni Udi. Part of Eastern Samar. Sa Partikan Northern Sulu, si namati man duman ang talagang makusog na mga alon, darakulang alon, baha sa may Partikan Gayancillo, Palawan. Aros sa dakol na mga lugar ang talagang nagkaigwa po nin massive evacuation Talagang mararom na marailang kawan tubig ba. Kan kasagsagan ka na bagyo ang padagos na nagkaigwa ng rescue operation sa mga binahang mga lugar. Sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City ay sobrang rarom kan tubig ba dumaan. Nagkaigwa po ng kadipisilan sa mga rescue team, maging sa mga tao, kung paano makasakay sa mga baroto, rubber boat. Para may transportar po sinda pasiring sa shifting mga lugar. Alagad po, saludo kita sa mga rescue team. Very determined to evacuate everyone. We salute you, kayo ang mga bayani ngayon. Rescue personnel, which are considered frontliners and modern heroes of today. Si Pacquiao, saka si Robredo, nag-join force na po Joint forces in spirit of bayanihan. Ang pangapodan po kaya ni Presidential Senator Manny Pacquiao sa mga kandidatong presidente na kapwa niya nag-aaspirar, i-set aside na muna ang politika. Magkasararo da sinda para magtabang sa mga victim kan Typhoon Odette sa Visayas in Mindanao. Saro lang ang nag-response. Kung sisay pa niya ako ang babae, iyo pa nag-response na makikisaraw siya sa spirit of bayanihan na ini. Na kaisipan ni Senator Manny Pacquiao. Kung sisay palago ditong pigmiminos na kulang ang inadalan, bakong doctorate, bakong degree holder or masteral degree, bakong valedictorian, iyon may inisyatibo lugod na maurag para sa pagtabang sa mga Pilipino. Hain na itong mga brilyantitang mga aspirante. Ano na tayo? Baka abuto sa naman po ang gusto nindo sa mga tao ay inda. Magpahiling na ng milagro para maging santo. Yung baga Philip?
Oy, sa lado technical pala, nasa ko yung partner rigdi, si Engineer Felix Lagrimas. Ang lalaking always hansa. Yaon man sa information si Tony Saison. Si Manager Melvin Barayoga. Uy, garo. Igwa gayod sa LGU nga ng Christmas party kay Mayor Jeff Vicenyo. Agaro invited ka duman ta gabos daang punong barangay, invited in barangay Kagawads, in barangay council, okay niya ako. Yan ta, next ABC President 2022, alam na. Yan ang sinasabing, if destiny is, if, nalingaw na pati ko. May kasabihan ba ka kaya? Kung yung ngayon, sa emo, kapalaran mo, masusunod, you must obey. If destiny is command, you must obey. Sa pagsilbi sa Banwaan kan Baaw Manager. I salute you and I advance congratulate. And kung inapod na good luck sa panibagong sa emong tatahakon. Mapagal-pagal man baga maging ABC President. Pero okay lang yan kay manager. Dati naman siya nagsirbing councilor kan Banwaan kan ba. Diyan, Merry Christmas, Happy New Year sa mga empleyado, opisyal kan lokal na gobyerno kan Baaw Camarines Sur. Barita ko ngunya ng Christmas party. Garo maparapol man sa kamananaong Christmas bonus si Mayor Jeff Vicenyo. Ayaw lamang. Hayaan mo ito niyan. Padangupungan sa padangupungan sa manager mensahe ni Mayor Jeff Vicenyo ta ngarig maniwala kang mananaon ng pamasko. O yaw. Una, dos. Ang kapaskuhan, kanlan bang saro sa tuya. Anuman ang mga pagsakit, asin pagtios, na sa tong hinahampang, asin hahampangon. Dai mananggad malingaw, na magsarig sa mahal na Diyos, na sa tuyang kaglalang, asin tagapagligtas. Sa gabos pong tagabaaw, inipo ang sa indong alkalde, Jeff Vicenyo. Kaiba, kambilog na konseho kambaaw, nagpapaabot ning maugmang Pasko, asin manigong bagong taon. Ayan. Salamat, Mayor, sa Christmas greetings mo sa Radyo RPN DCKI. Di ba? Simbolo yan na si Mayor Jeep. Ngayon na Christmas party kan LGU, Baaw, mananaonin ng regalo, bonus, ha? Kaya, happy man simpre. Lalo na kung maarog nindo itong Christmas party ka na buwa sa panginginot ni Mayor Persimbulan. May mga appliances na pigparapol. Haros na naupan ng tig 1,000 pesos. Mayo lamang empleyadong mayo lamang empleyadong nalaktawan, gabos nataan. Pero nagparapol lang ani dumaning 50,000 kasi kung Sal Portono, Congresswoman Josal and Sal Portono Jr., incoming Vice Governor. Di nagparapol lang 50,000. Cash, tigo 1,000 kada mabunot na empleyado. Nagparapol pa si Gubmigs, mga 50,000 plus man. Nagparapol pang 50,000 pesos si incoming Governor Luigi Villaperte. Di nagwawarak na kwarta na duman sa pamasko ninda, nasa mga 150,000. So dahil nabunot, 97 plus 40 plus ganito, di mga nasa mga 140 pang dahil nabunot. Ay, pinanawan pang tig sa 1,000 bonus ni cash gift ni Mayor Persimbulan kay orog mahon. Kaya yan ang sinasabing sa Baaw, siyempre normal, mapaugmaman si Mayor Jeff Vicenyo. Kung na daw digdi sir, so live ta sir tabi, so live. Tangarig at yan, mabati ko man sa mga dapat barati unta sa tuyang Facebook live viewers. Oy mga tugang, an Rinconada area. Dawa puro pa paano, tapig para bagunas kita ning oran. May mga low-lying areas kitang siyempre may matubig na ngunyan. Pero sana bako man sobraan baha na ma-experience yan. Tapo digdi.
sulaminting nakakatabang sa to sa Rinconada an inaapod na buhi water control structure na dahil biglang buksan ka National Irrigation Administration. Taoras na biglaw nining buksan as in i-open na entero ang gate ka ini. Diba? And ang control structure na ni pabuloso na baad mag-experience man kita digding sudden flood. Kaya dapat kontroladong maray. Or padiit-diit na pawawaon ang tubig. Diyan po sa buhi water control structure. O, yan ang pakiulay ta. Kung biglaw nindo yan, mareklamo po ang mga pagtaraay din ng munisipyo. Kabali digdiyan, syudad kan iri ka sa mareklamo. Bigla kita digdi yung mababaha. Diyan taman naihiling ang mga mauurag na mga local chief executive sa enterong Bicol Region, kabali ng Kamsur and Rinconada, na harayo pa ang panahon ng tag-uran, tag-bagyo, dapat nalinigan na po ang mga mayor na mga kanal. Dapat nakalkal na to sa mga debris dyan, sa mga dalnak, baybay, o kung ano pang bara sa mga mayor na kanal para itong tubig, uran, dire-diretso pong mag-flow, magdago sa mga Bicol River or sa Bicol River. Tangarig de kita mag-suffer nin sudden flood sa satuyang mga lugar. Dahil po, ang Rinconada may mga banwaan na garo na planggana, garo inapod na basin area. Araw kang nabuha, bula. Iri ka nga ni minsan iyo man. Nakaka-experience man kita digdining sudden flood. Kaya dapat ang preparasyon po kan sa tuyang mga local chief executive, harayo pa, ikaw na kitang inaapod na antisipasyon, palinigan tanaan mga mayor na kanal. Taoras na nineglect ini, dyan kita makaka-experience nin pagbiglang pagbaha. Lalo na kung naglalamasa ang makukusog na oran, lalo na kung may darang kalamidad o bagyo. Yan ang reminder ta. Wake up call sa mga local chief executive ta ini. Tangarig de kita digdi magparasuffer nin tubig baha. Sa kasaro pa, bako sa naman po sa kalamidad, oran, ang baha. Maging disiplinado man po kitang mga namamanawaan. Nangurog na itong mga pamilyang naka-star sa mga pangpangkan dagat, nan mga basura ta, iligpit ta, tapos kung pwede, itapok sa tamang basurahan. Parehas man po kan mga namamanawaan na naka-star sa mga riverbank, sa mga party kan mga pangpangkan salog. May mga naka-register man po dyan, saan ang basura ta, itapok ta sa tamang tapukan ng basura. O, di ba? Taoras na ang mga salog magparababaw dahil kan mga basura, undiscipline na mga syudadano or namamanawaan, mabalik po ang basura sa tuya, may kaibanan pang baha. O, kaya dapat maging disiplinado po kita kayan. Kadakol na kausa kan tubig baha. Bako lang gibo kan tao, kundi pati na kan sa tuya pong kalikasan. Ano po, pero minsan may mga experience kitang amihan, intertropical convergence zone, mga natural na dulot kan baha, matinding paguran, mga low pressure areas, typhoon, o kaya may antisipasyon dapat ng sa to yung mga local chief executive katabang ang mga barangay officials. Dalo na yung mga nagaataman man ning mga dayo. Kung dayo man sana nindo kayang bogta kanya ning mga kulungan, dog houses, o dayo makakadinahan, ngarig dayo magparapangkalkal ng basura, o dayo na mag-ataman ning mga dayo. Although kita mga pit lover po kita mga Pilipino. Pero kung dahil kita tatao mag-ataman, nin mga hayop, arog kang ido na nakakapirwisyo sa basura, pirwisyo pa sa mga taong naglalakaw, takong natatakab, ay indako. Buisit na langaw man ini yung sige man pang
Ano ninoy, paluwasa daw tabi ninoy langaw. Nakakauyam na nagtataram ako, gusto pang lumog sa sakuyang nguso. Ay, pambirang buhay tayo eh. May langaw. Sige man, layog-layog digdi sa lalawgong ko, sa kasanguso ko. Yan o, rapaduhon mo noy. Kung pwede, tirisana yan, tangariga, baka may mikrobyo pa yan. O kaya po, yan ang dapat ang giribohon. Magayon ko taan akon si Gubmix Villaferte an maging congressman tano. Nadangog ko sa iya pong plataforma di gobyerno o programa o proyektong dadaron sa Rinconada. Pag siya po ang maging ilihidong congressman sa Rinconada area, ngunya na paaboto na May 9, 2022 election kung madadagosan eleksyon, taday manadagosan federalism form of government. Ano dayo? Bako lang baka tamaan man ang payo ko. No? Magkuakalagod ng itong pantigbak ng langaw bagang stick. Rapaduha na yan, langaw na yan. Gusto pang makisawsaw sa nguso ko. Ata kita nagtataram, sige man layog-layog, ay indo tayo. O ngunyan, sa'yo na kita. Nadangog ko baga kay Gubmix Villaferte na kadakol siyang programa, proyektong gustong darawon sa Rinconada para mas lalo po kitang mag-asinso, maging progresibo. Sa kasaro pa masolusyonan ang saro sa major problems or mayor na problema sa Rinconada ang baha. So ang sabi ni Gubmix Villaferte, under study kan World Bank ang kantidad 46 billion pesos para sa mga waterways sa Bicol River base ining sa Bicol River lalo na ining salog kan nakapalibot sa Rinconada na marehabilitar mararuman ang mga salog. Og mga ni ko si Kong Sal Portuno and Congresswoman Josal pinag-priority and slope protection. Pinagkukongkreto po ang mga pangpangkansalog, both sides. Para po masagang ang biglaan na pag-apaw kan tubig sa mga salog. Sa parting ini kan Rinconada area, dahil po kita nasa kababa na lugar, parang basin, di ba? So saro ini sa magayon na kahit to kaya panahon igwa kita digding Bicol River Basin Flood Control Project Office. Nahali baga to. Pero alagad ang proyektong ini para sa pagpararom, pagdraga kan mga salog, padagos na pagkongkreto kan mga slope protection sa mga salog sa Rinconada. Mataan po ining gayon ng proteksyon, maibali na ang danaw. Igwa kita digding duwang danaw sa Rinconada. O tulo apat nga ni gayod. May mahiwas na danaw ang buhi. May mahiwas man na danaw ang bato. O makabali na yan sa project. May danaw man gayod ang baaw. Asin po ining party kan bula. Kung ini mangyari, takay puwan takay ang congressman sa Rinconada, arog ni Kung Sal, nakikipaglaban. Nakikipagtutuan sa deliberasyon sa Congress. Perfect attendance. Nakikipagkulitan sa mga national agencies, especially sa Office of the President. Tarog ka ni ki President Digong Bagay, ko siyang inapo na build program. Kaya nga ni po, kinulit man siya ni Gubmix and Kong El Rey na magkaigwa kita digding iconic Capitol Building. Naharos dakulang kantidad na pinagtagamakan na gobyerno nasyonal. National funded po ang sa tuyang iconic Capitol Building. Kundi ilang pigparaulang niyo ni Mayor Tambong Galuntaman sa kakansayang amo na kontrapartido yaon sa lado kan oposisyon. Di ko taan na hamana or labo-labo na ang pagtrabaho kan iconic Capitol Building na magiging landmark pang world-class project. Di ba? Para kontra lang kayo, dahil maintindihan kung inggit or abong masapawan sa project ang ibang mga yaon sa lado kan oposisyon. Kung dahil para kontra ang expansion kaniyong Pili Airport, dapat nga ni kaniyong Pili Airport, bako ng Naga Airport. Kung di inda, kung papaano niyan. May expansion pa dyan ang gobernador.
Villaferte, dahil man nangyari tulos, tabig paparakurunta. So, ining mga four ways national road na pinagsagibo kan grupo ni Kong El Rey, sa tabang po yan kan build program. Ining mga expressway ini. Sa parte kan probinsya ng Camarines Sur, dakula pong legacy sa administrasyon ni Presidente Duterte through the effort of Congressman El Rey Villaferte, saro sa madunong, maurag na legislador na Bicolano, may dagmang na mga House bills na pinagpasa, rasin ngo niya na niba, aprobado ng kadaklan, na naging lay na nakakatabang sa nasyon asin sa mga Pilipino. So, sorry ni sa nagustuhan kong programa, proyektong gustong darahon. Lalo na kung nagmagkaigwa kita sa balatan, nininaapod na international port. Dagdag employment pa, dagdag pa yan sa pagpaasenso kan negosyo, na maging asinsado, progresibo ang Rinconada area. Kaya nga ni sinupalpal ni Kong El Rey Villaferte ang mga oposisyon na nagbabalangibog sa social media na ang probinsya daaning Camarines Sur, iyo ang pinakapurest, pinakatios, pinakapobreng probinsya sa enterong Kabikulan. O nasibot baga si Kong El Rey. Napodan ang regional director kan DSWD asin iba pang concerned agencies para iyo ang kumbaga sa iyo ang mag-explain dahil fake news asin sala sa pagdangog sa talinga kan ibang mga taga Camarines Sur ang pinaluwas na mga saltong informasyon sa social media. Kan ibang mga yaon salado kan oposisyon. Saro na nga dyan sa pigngaranan ni Kong El Rey Villaferte baga, ining sa tuyang namumutan na alkalde kan iriga. Ano da po? Fake news da si pinaluwas. Kaya, ang DSWD mismo nagklaro. Inapuda ni El Rey, nagkasibot si Kong El Rey Villaferte, linawin mo anya to. Kasi, burutigan nga nangyayari sa social media. Hindi papayag ang Villaferte na sautan na pinakatios na probinsyan Camarines Sur, tayaw na sa endang poverty alleviation. Totoo na dakulman na mga tios na pamilyang naka-register sa Camarines Sur, pero bako pala nini ang tunay na basihan. Taan na mga munisipyong tios, yaon sa partikan partido, ang dapat niyang kuliton nindo dyan, as in, patogaon or hapoton kung tanong may mga tios na munisipyo sa lugar ninda, sa distrito ninda, sa halawig man na panahon na pagsirbi ninda como representante. Na mga representative, may mga budget ini. May mga programa kung paano po matatabangan ang pag-auswagan sa rong munisipyo. Ilang adig di sa Rinconada na alagang-alaga kita kan Portuno family. Mayo bagang tios na maitukdo sa Rinconadang munisipyo. Sabi ko na nga ni, garuan hiling ko, bato medyo tios-tios sa kabalatan. Pero, dahil man basta masabing tios-tios o tios na munisipyo, na pakaraymang kan mga mayor po nindo saka sa suporta ni Congressman Portuno kan magagom na Portuno na iyon sa tuyang representante duman sa Kongreso. Asin sa suporta siyempre kan administrasyon kan na Villaferte na iyo ang nakaturokaw man na gobernador kan probinsya ng Camarines Sur. Kaya dapat ngayong kulito nindo dyan. So mga nagpupugol man na congressman. Magin ngayon sa first district, nangaranan bagan Lupiragay, miski nga nga tubig inumon, kon bako pa sa supply kan tubig inumon kan Kapitolyo probinsya, bad may mga paha na duman, dahil na makairin ng tubig. Na basic necessity, kan tao, tubig inumon, kuryente. Saro pa yan. At yan ang kuryente man na reistoryahan taman daw. Kaya, sabi, ano da po, garo, kinorohiran kan DSWD, ining palawas na ining barita.
na pinaka-poorest province ang Camarines Sur. Sa Illinois po, pinaluwas na pahayag kan DSWD. Kasumpay sa pinakuriyat da kaining fake news sa nagsasabing Camarines Sur ang pinakamahirap na probinsya sa buong Bicol Region. Sa opisyal na pahayag po ng DSWD Field Office 5, nilinaw nilang hindi Camarines Sur ang pinakamahirap na probinsya sa riyon ng Bicol. Sa isinagawang media forum noong nakaraang 9 Disyembre ngayong kasalukuyang taon, iniulat ng Field Office ang inisyal na resulta ng National Household Targeting System o listahan ng tatlong survey sa bilang ng mahihirap na kababayan sa riyon ng Bicol. Ang mga resulta ng listahan ay nagsisilbing pangunahing batayan sa mga benepisyaryo ng programang DSWD tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace, yung Social Pension Program at Sustainable Livelihood Program at iba pa. Paliwanag po nila na ang listahan, data set, ay listahan lamang ng bilang ng mahihirap na sambayanan at hindi ito ang batayan para sa tinatawag na poverty incidence ranking para sa mga probinsya. Malinaw na pawang kasinungalingan at fake news muli ang lumabas na balita or news sa social media. Pero hindi man lang nito sinasabi na napakataas din pala ng poverty incidence sa lungsod na umaabot daw po sa 28.4%. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, PSA, 21% lamang ang poverty incidence ng probinsya ng Camarines Sur. Mababa kumpara sa 28.4% poverty incidence ng Iriga. Sa madaling salita ay mali po itong lumabas sa social media. Sabi po ni Kong Elry Villaferte, dahil na rin po sa pag-correct nitong opisina po naman ng DSWD. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, 21% lamang po ang poverty incidence ng probinsya ng Camarines Sur. At ang administration po na nakaupo ngayon sa Kapitolyo Provincial, mayroon silang panangga at solusyon doon sa mga pamilyang naghihirap. Mayroon tinatawag na poverty alleviation at mayroon silang livelihood programs. Mayroon silang tinatawag na medical assistance program. At mayroon din silang educational scholarship program libre. Kaya sabi ko na nga si Gov. Mix Villaferte saro sa mga programa niya pa. Dakol kaya siyang programang gustong darawon sa Rinconada. Magkaigwa kita ng Rinconada State University. Naigwa na kita digdiyo sa Baaw na inaapod Baaw Community College. Di ba? O ngunyan, kung magkaigwa pa ng dagdag additional na mga local colleges sa Rinconada, sa manibibang munisipyo, kabali na po ang local colleges sa lungsod ng Iriga na gusto niyang ipatayo. Huwag lang sanang magalit yung mga existing university. Kasi nga po may tuition fee sa inyo. Samantalang kung local colleges or public university, mabibigyan ng pagkakataon. Yung mga tagalungsod ng Irigang mahihirap at walang kakayahan na makapagbayad ng tuition fee sa mga universities in other vocational schools na existing sa ating lungsod. Bigyan din ng pagkakataon sila sa tulong ng ating pamahalaan lokal. Tama po ba o mali? Tama po ba yung dahilan na kaya ayaw kompetensyahin ng local government units at ng gobyerno ang mga existing schools, university man yan or vocational schools dahil po baka daw hindi naman umunlad ang kanilang business or magkulang ang kanilang enrollees or income. Dahil mga taxpayers din sila. Pero sabihin na natin may dahilan din, pero kailangan po rin natin bigyan ng pansin at priority
yung nangangailangan ho ng tulong galing ho sa ating pamahalaan. May mga mahihirap na mga estudyante, mga magulang na hindi walang abilidad o capacity or kakayahan pinansyal na na mapagpaaral nila ang kanilang mga anak sa mga existing universities. Sabihin na natin mayroon din tayong budget ang local government dahil lalo nang mataas din ang internal revenue allotment. So, pwede rin tayong maglaan ng budget para naman po sa local colleges para sa ating mga kababayan na magkaroon tayo ng mga professional sa bawat pamilya. Kaya sabi ni Gubmigs, one professional policy ang aking gagawin pag ako ang maging congressman nyo sa Rinconada. Lahat ng pamilya tutulungan na bawat isa maging professional. Parehas din ho sila ng mga portuno na ganyan din po. Si Teacher Josal, yun din ang gusto niya at ni Kong Sal. Patapos po, magkaroon ng isang professional sa bawat pamilyang taga-Iring Kunada. Kaya nga po, mayroon mga short-term courses na ibinibigay po, scholarship program, itong district office naman po ni Congresswoman Josal Portuno. Na kahit po, papano, sa mga short-term course na ito na nakakapagtapos at natutulungan ng mga kababayan nila, ang iba maganda ng buhay. Nagtatrabaho na sa ibang bansa, mga abroader na tinatawag. Mga abroad na. O nabibigyan ng mga sariling tools at kaunting puhunan. Mayroon tools kit na ibinibigay para sa umpisang business nila. Kung nagtapos sa mga vocational courses. Sa tulong naman po ito ng TESDA at ng opisina ng ating representante. Di ba napakagandang programa ito? Poverty alleviation. Ginagawa ho ito ng ating mga elected officials. Kaya, dahil po sa mga bagyo, kaya ang Region 5 ho, nahihirapan biglaan na mag-asinso. Kasi yung budget natin, napupunta lang sa mga repair, road repair, agricultural replacement mga nasirang mga pananim, bigay binhi, mga equipment, agricultural machinery, at isa pang nakakauyam, sabi kan mga ibang Bicolano, ang pagpasa ng rice tarifications law na ito, na pinag-sponsora naman ng ating Lady Senator Cynthia Villar. Yung ating mga magsasaka halos sumisigaw ng mahirap ang kanilang katayuan, ekonomiya sa ngayon. Dahil napakamura ho ng bili ng palay per kilo. Kaya nga ho ang programa ng ating pamahalaang lalawigan ng Camarines Sur, sila mismo ang bibili ng palay ng mga magsasaka sa mataas na presyo. Napakaganda, di ba? At saka yung sabi kong 46 billion pesos worth under study ng World Bank para sa ating pong masolusyonan ang ating problema sa dito po naman sa Rinconada area. Napakaganda. Kaya kailangan din natin ho ng matalino makikipaglaban sa Congress at makikipag-participate sa mga deliberation na nangyayari ho sa Congress. At kukulitin yung mga nakaupong mga opisyal ng ating pamahalaan. Pinakamataas na elected official natin ay ang ating Pangulo. Magaling dyan ho magkulit si incoming Congressman Migs Villafarte. At si Congressman El Rey, kung dalawa na sila na nagtutulong-tulong para sa lalawigan ng Camarines Sur doon sa Congress, mas maraming madadalang project. Kung ito pang tulungan ninyong maging gobernador, si Luigi Villaferte, lalo nga asinso ang ating lalawigan. At mapapatunayan na talagang umaasinso tayo sa tulong, siyempre, ng ating mga mamamayan. Di ho ba? Tama o mali? Kaya, duman po, medyo pigkurihiran po, na digdi po sa iriga, dakul ning mga tios man. Kaya nga ni po si Gubmigs Villaferte,
Congressman Sal Portono, Congresswoman Josal, mayroon silang ipinagbibigay na mga assistance to individual, assistant in crisis situation. Assistance to individual in crisis situation na kung tawagin sa maigsing salita o tawag nito ay AX at ito ay talagang napakalaking halaga naman sa ating mga mahihirap at nangangailangang kababayan. Tulong ho yan sa mga mahihirap. At mayroon pa tayo na tinatawag nilang tupad payout. Yung mga nawala ng hanap buhay, binigyan nila ng hanap buhay, may sweldo na ibinibigay sa tulong ng DSWD, sa tulong ng Department of Labor and Employment, at sa iba pang tulong galing sa mga national agencies. Dahil magaling kumatok itong ating mga opisyal ng probinsya at ng ating representante sa mga national agencies para maitulong sa mga naghihirap nating mga kababayan. Iyan ang dapat nating piliin. Iyan ang dapat nating gawin na mga elected officials na dapat tawanan tapuning atensyon kung ano ang maitutulong natin sa mga naghihirap nating kababayan at ano ang magiging solusyon. We don't need explanation. Ang kailangan ho namin ay solusyon sa nagiging problema natin. And we don't even want any explanation from any politicians. And we need action and solution. Yun ho ang dapat nating gawin. Kaya ngayon na naman, pipili tayo ng Pangulo. Sa dinaranas na hirap ngayon ng ating mga kababayan, sa lalawig, sa Visayas at Mindanao, hinagupit ho ng Super Typhoon Odette. Nakaisip dito, kung sino pa kako ang sinasabing mahina ang educational attainment, yung walang gaanong mataas na pinag-aralan, hindi valedictorian, hindi naman masteral degree, at hindi naman doctorate, na tumakbong Pangulo ngayon, Senator Manny Pacquiao, siya pa ang nagkaroon ng initiative na magkaroon ng spirit of bayanihan. Iset aside yung mga politika. Yung lahat ng mga nag-aaspirar, kagaya ng mga presidentiable, vice presidentiable man yan, mga senatoriables, magtulong-tulong daw ho kayo para magbigay tulong sa mga sinalanta at biktima ng Typhoon Odette nito. Isa lang ang nag-response sa social media or sa Facebook account ni Senator Manny Pacquiao. Ito'y babae pa. At kababayan natin si BP Leni Robredong makikiisa sa espiritu ng bayanihan para matulungan ang ating mga mahihirap na biktima ng Super Typhoon Odette. O yung iba, gusto nyo lang butuhan kayo? Nasaan? Kailangan ho namin aksyon. Aksyon. Solusyon. And we don't even want any explanation. Kailangan ho namin solusyon at aksyon galing sa inyo. At kayo'y pupurihin ho namin kayo. Pag ganyan ang inyong ipakita sa public. Di ba? Tama o mali? Ayaw namin sa mga politikong onion skin. Ang gusto ng ibang politicians, puriin ang puriin. Ayaw na, anong tawag dyan? Abong natutuyawan. Abo pala matutuyawan ng iba, dahil nagigibo ng talagang karapat dapat naman at puriin. Di ba? Kaya dapat po gayon, an para sa samuya, para daiman ang iba matutuyawan, mag-ibon ng karapat dapat na umawon. Bakong puro lang maabot ang eleksyon, maagad buto. Pasiram-siram sa paabot ng mensahe sa Senado, sa Congress. Pero pag abot sa aksyon na dapat aksyonan, magpahiling ng talagang sinsirong pagtabang sa publiko, sa lalo na duman sa nangangaipuan, ang iba tarago
Kaya kamo tinatandaan kamo kang buong sambayan ng Pilipino. Ansisay man na matinabang, matinaong mga kandidato o politicians. Iyo man yan ang tataanin pagrumdom kan sa tuya pong mga butante pagabot kan eleksyon. Ano no, may babatiyon kita, pero batiyon taman daw ning mga nagpi-Facebook live sa Satuya. Kasusupog man na may live Facebook live viewing sa to, dahil talamang kumusta no. Aber daw kanya akong digdi si Ram Jason Guebos. Good morning, masiram na morning. Buong Naga po, Brownout Idol. O sabi ni Hermanang Michelle Pasiti, ano? Ako danta ng kasuray ko dos dyan na ayuson man ang sa indong supply ng kurintin sa indong serbisyo man dyan. Si Hermanang Monica Perique, always watching. Thank you sis, love you. Madali na baga. Siyam na turog na sa lapas ko na. Ano na naman? 3 dos na pala si Hermano sa na turogan pang booster, kaya safe ka naman dyan. The Philippine Marine Veterans Associations of Camarines Sur and the Philippine Navy and Marines Associations of Iriga City will be having an oath-taking ceremony of the newly elected officers with the Vice Governor Imelda Papin as guest of honor and speaker on December 19, 2021 at 1 p.m. to be held at Gilrisa Garden and Function Hall sa Nicolas, Iriga City. All members are enjoined to attend from the President of the Association, Lieutenant Eliseo Naldo. Contact number 0936-925-6713. Okay na po. Thank you. Ayan mga togang, sharing man po, sisay pa ng mga naggarlampas na kaya sa po ay dahil ko na po nagkabarasa sa iba na mga nag-Facebook live sa Satuya sa mga comments and remarks. Nindo po, bali po kaya natatakpan na kan ibang mga message, itong mga bago nag-aabot. Anyways, good morning. Sa gabos niya itong mga nakatutok sa RPNDC kaya sa mga transistor radio, sa mga nakaantabay sa Facebook Live kan RPNDC kaya ay Diyos mabalos, gumare na aga sa endo, always keep safe po kita. And sana mayong pa man ang kamatian, as in kagutuman na mamatian, lalo nang ganyan pong mapasko kita. Good morning kay Mr. Jose Alvaro Borromeo, Marenal daw po. Thank you so much for watching, sir. Si Hermanang Monica, always thumbs up. And si Hermana, pirming may heart pa, may hug pa, may heart pa. Ayan. And also, sa kuyang amigo dyan, si Mr. Pretty Boy Villagomez and family, always tuning in, always listening, always watching in our radio program. Thank you so much, Idol. Sabi ni Pading Pretty Boy Villagomez, anday da magsuporta o magboto kay BP Lini for President. Hindi niya man ibuboto. Pamilira, Hoy, bayong kaya baga naglalantad ngo niyan ng mga politicians. Naririsa talang ang mga pagbado-bado kan mga tao. Lalo na kan ibang mga politiko. Pag may nagbadong pula, ay Bongbong Marcos ka ngaya. Pag may nagsulot badong pink, ay bipili ni ka ngaya. Si iba pa. Paramdaman po kaya ngunyan Digdi pigraramdaman kan national directorate kan lambang mga political party kung sa probinsya sa Erisaya nagsusuporta sa enda tapos duman man sa mga talagang mapahiling ng opposition baka rimation sa kaso ang mga so mga may kaso baga na mga incumbent baka diyan na mapaluwas sa bulan ng mga Pebrero
Na ini nga suspendyo ni may kaso sa ombudsman. Uy, sabi kan sa kuyang amigo, ngunyan panahon na Disyembre daw nga idol. Pero may daw nga kung kikristo. Ay niya ako, tama yan. Na, simpre nga niya ako, madatong naan sa tuyang kagtubos, ang sa tuyang kagurang ng Hesus Kristo ninyo Isos. Di dapat niya ako, talagang perming yaon ang focus mo, ang puso mo, ki Kristo. Oh. Iyo nga idol. Pero pag binayaan mo nga ako idol, masulo-sulo na naman nga ako. Baka nga pagpauli ko, bago nga ako makuli, makaagi nga ako kay Kristi. Kaya minsan nga, pagsula ko, buko ta. Kung permi nga in focus ko kay Kristo, baka nga arat san maging Kristi naman ako. Mangyayari ka talaga nga ako. Idol! Okay, good morning kay Idol Joter Tersinyo. Sa mga official as in members kan Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Tama po ba? Incorporated o lahat ng mga guardians, good morning. Brotherhood sa inyong lahat. Ano po, and happy listening. Mga tugang, mahanap buhay lang po. Pagkaranong buhay. Mabalik kita sa programa. Mahanap buhay lang ko digdi, pagkatapos ko digdi, ilaw ko naman sa imo. Akong noy? Akong unaan, mahanap buhay. Pagkatapos, ika naman, inutong ko lang ng digdi. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villa Parte. Wala din may matang sa akin at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villa Parte. Wala din may matang sa akin at puso. Luigi! Aussie, Gessi Mix. Aussie, Gessi Mix. Aussie, Gessi Mix. Sa kongreso siya na nga. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villa Fuerte, kailangan ng Rinconada. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Mga tugang palayogang kumaningunaning good morning si Mr. Zahar Tihada, maugmang aldaw sa Gabos, sabi niya, and thank you so much sir for tuning in. Siring man si Idol Joter Tersinyo, si chairman kan PGBI Guardian sa Iriga City, sabi niya, Bicol River Basin Development Project ito, Idol. Pero ang objective ka ito, labuton, wala ko lubuton. Labuton ang bukid, kan balatan. Tanganing magbulos ang tubig, baha sa dagat, tapos ang danaw maging tanuman. Saro po si Dipuntong DILG Secretary, Mayor kang naga kang panahon na si Dipuntong JC Robredo, sa project researcher ka ito, itong Bicol River Basin. Siya kaya naging head ka na opisina ngayong kampanahon. So, thank you so much sa information, dagdag na info, Sir Idol Joter Tersinyo ng San Agustin, Iriga City.
Nagsirbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatapang programang pangkabuhayan. Ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Mga tugang sa iba tapang mga hanap buhay, oya pa po ang sa tuyang ibang hanap buhay. Tios. Pagkatapos kanino, ika na ubusin mo sa emo dyan. Maging maugmaman lugod ang kapaskuhan kanlan bang saro sa tuya. Anuman ang mga pagsakit asin pagtios na sa tong hinahampang asin hahampangon, dai mananggad malingaw na magsarig sa mahal na Diyos na sa tuyang kaglalang asin tagapagligtas. Sa gabuspong tagabaaw, inipo ang sa indong alkalde Jeff Besinio. Kaiba kambilog na konseho kambaaw, nagpapaabot ning maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Maging maugmaman lugod ang kapaskuhan kanlan bang saro sa tuya. Anuman ang mga pagsakit asin pagtios na sa tong hinahampang asin hahampangon, dai mananggad malingaw na magsarig sa mahal na Diyos na sa tuyang kaglalang asin tagapagligtas. Sa gabuspong tagabaaw, inipo ang sa indong alkalde Jeff Besinio. Kaiba kambilog na konseho kambaaw, nagpapaabot ning maugmang Pasko asin manigong bagong taon. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap kag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Pamayo kan sa tong banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, silag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. An pagkamuot, pagpapakumbaba, asin pagpapatawad, ilugod an mag-irok sa satong mga puso ngudya na Pasko.
An RPN DZKI Radyo Ronda nagpapaabot nin Maugmang Pasko asin moswag na bagong taon. Kaiba ang mga minasunod. Our Lady of Mediatrex Hospital, located at San Jose, Irigas City, owned and managed by Dr. Lenny I. Gonzalez. Kagawad Gerald Punon of Nabwa, Camarinesur. Kagawad Sunny Prades of Nabwa, Camarinesur. Aspirant Councilor Aldrin Junio Galyarte of Nabwa, Camarinesur. Tags Original Online Shopping. Santiago Yang, Nabwa, Camarinesur. Engineer Wilfrido O. Buxi, General Manager, Casurecot Free, Irigas City. Marhaba Heavy Equipments. Owned and managed by Nick Clavillas. San Nicolas, Irigas City. Aspirant Councilor Adolfo Pongpong Ramos. Team 1, Batuca Marinisur. Kagawad Lani O. Maestrado. Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Maugmang Pasko. Mawot ko na magbalik na sa normal a panahunta. Asinsado sa kaambundang bagong taon. Ako po si Kagawad Edsel S. de Maywat, nagsasabing pirmi sa nakitang mag-arang sa mahal na kagurangnan. Tani na magparalang kag, kadi na si Edsel di maiwat, ubang tanang inuulat, analang urot akong kagawad, tawo na mabuutin, sa Diyos pirming nakarerem, lang daling rapuon, taong matinabang di magsisileng. Bagong taon pwede mong rapuon, dawat turog pwede mong gisingin. Para sa kapwa handang ibuhon tumabang, di magsisileng. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Sa gabos na panahon, maski na sa tahaw pa ning pandemya, yaon sinda pilmi sa paghiras ni tabang sa mga nangangaipo, pag-anduyog sa mga kapobrehan, asin pagpadangat sa mga nasasakitan. Kaya ngunya nakapaskuhan, inaarang ninda Congressman Zaldico asin Congressman Pido Garbin ang pagdanay nin katrangkiluhan, paggamuot asin pagsinarabot sa butan. Hale sa Ako Bicol Party List, Maugmang Pasko po asin bagayagayang bagong taon. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na pag-gobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perming tinatao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno.
Junior. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Balik man po kita sa Satoya pong programa. Mga tugang sa bilang kan mga stranded passengers sa Bicol, puminakol na pala nini sa sobra sa 2,000. Pag papadaraning report, pahirapan dahil sa pagkawara po kan supply man ng kuryente. Yan po sinda sa mga pantalan sa Bicol dahil sa bagyong Odette. Base sa pinakahuring monitoring kan Office of the Civil Defense, Bicol, kadakol pamanggirare na rehistrong na balang pasahero sa Matnog Port sa Sorsogon na uminabot sa sobra sa 1,300 ang 500 rolling cargos as in anom na fishing vessels. Uminabot sa haros 600 ang bilang kan mga stranded passenger nasa Piodoran Port. Sobra sa 150 na rolling cargos. Sobra sa 60 na mga pasahero man ang presenting stranded sa Pilar Port, 15 sa Port of Kawayan at may 4 sa Birac Port. Posible subuot madagdagan pa ang bilang kan mga stranded passengers makalipas nin 12 oras. Alagad inaasahan man ang unyan aldaw o sa masunod na mga oras pwedeng tugutan na makabiyay ang mga barko sa oras na aliw na. An storm signal and gale warning kan Pag-asa. Siring man po, mahigpit pa manggiraray po na pinagbabawalan ang pagpalaot. Lalong higit ng mga maliliit na mga mangingisda. Samantalang naging pahirapan din ang pagpapadala ng ulat ng Philippine Coast Guard kaugnay sa mga stranded na pasahero at mga sasakyan sa mga pantalan sa Bicol dahil sa naranasang pagkawala ng supply ng kuryente sa regional site sa lungsod ng Legazpi. Mga tugang sa search and retrieval operation sa tulong iba pang mga parasira gikan sa Baras, Catanduanes na nawara sa laot padagos paman po giraray na isinasagibo. Ipinahayag po ini kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Engineer Khalil Tapia na tulo pang mga parasira gikan sa sinambit ng Banwaan an sa presente pamanggiraray pinagahanap matapos na mawara sa tahaw kan paglaot kan nakaagi pong Disyembre 1. Kinumpirmar ni Tapia na 2 sa 5 mga parasisira ang nadukayan na alagad malipot ng bangkay. Ang mga ini kan ma-recover as in para yung nasa state of decomposition. Excuse me po sa mga nagkakarakan. Saro sa mga ini ang napadpad sa Rapu-Rapu Albay, mientras na ang saro man na-recover sa kadagatan na sakop kan Butuan na Masbate. Sa ngunyan po subuot ang mga personay kan PCG Samar, PCG Leyte, PCG Sorsogon, and PCG Masbate ang nagsasagibo ng search and retrieval operations dahil sa mga nabanggit na lugar natagpuan ang mga bangkang sinakyan ng mga nawawalang mangingisda.
Hindi naman po nabanggit ng opisyal kung hanggang kailan magtatagal ang paghahanap sa mga ito. Dahil mahigit 2 linggo na rin ang nakalilipas mula nang mangyari ang insidente. Grabe po talaga man minsan ini yung nangyayari sa tuya, ano? Pirmina sana kitang may pinagkakasiributan na peligro sa buhay. Ngunya na naman, bagyo. Ay, inda tayo. Nuwari na daw kita pagiginhawahon ka sa tuyang kagurang nan, ano? May mga nawaran ng harong. May mga madiklom na lugar. Nagkaparatod ang linya, nagpuro ka ng mga poste ng kuryente. Nagalbot na mga puuning kahoy. Binahang mga tanuman, sa masapir na naman po kita ng grabing pagtiyo sa mga masunod na mga alda. Dahil pangali po kita nakakahawas kaya ini pong problema ta sa health crisis. Ano po? Nadagdagan pa po. Mahal na pati kan Barakalon. Isus Maria Yosef po baga. Gulpi po ang nagugutom sa mga panahon na ini, sa totoo lang. Kaya doubt ako na ang gabos magiging White Christmas. Posibleng igwang maging White Christmas. Igwa man na mamundo ang Kapaskuhan. Tatibaan maging pang Noche Buena o da. Pero dahil bali na po at least nasa salbado kitang kamugtakan, dawa kita nagugutom. Basta may tubig kita dyan, lugaw-lugaw, okay na po yan. Basta importante, dahil kita na waraning harong. Dahil kita naghihilang. Uda kita kay COVID. Ang kagutuman, masusolusyonanan lang po yan. Gamgam nganing gamgam. Nabubuhay. Sa paghanap-hanap nin matuto ka. Although ang mga tao, sige man kaya, apod kayan, sige man kayas or kahig, medyo madidipisilan lang minsan sa paghanap ng tukaon. Pero manalig tayo sa Diyos. Para mabigyan tayo ng biyaya. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Basta sabi ko kay Idol Joe Tertersinyo, maperfect lang ang pangadyo naman niya mo, nayaong ka sa langit. Itong Our Father, ano? Dawa gurano mo na ka udang-uda, basta mangadyo ka kan aman niya mo. Ang pangadyon na ini ang kinokonsiderar tang pinakang kumpletong pangadyon sa ibabaw kang kinaban. May bigla na sana kaya na maabot sa emong biyaya, pero sabayan mo manggiraray ng hiro-hiro. Bagong arog ni Juan Tamad, nabsigisan ang tingag katong hinog na bayawas na mahulog, ay inda tayo. Ang Diyos minataong tabang asin may hirakon sa mga taong enot, igwa man po giraray na inaapod na pagmalasakit, pagmakulog asin kay gusan. Anggot man gayud ang Diyos sa ugakon. No, siyempre, tatabangan ka kan mala Diyos, tabangan mo man ang sadiri mo. O yan ang gusto kang kagurang nanta. Tatabangan ka niya, pero tabangan mo man ang sa imong sadiri. Bakong sobra naman lang kaasang garon na Juan Tamad. Ang mga ugakon pati pigil suwayan ng agom. Arog ka itong kantang Udaki Bugas. Sikat-sikat baga ito kang panahon. Nakantang ito sa gudgunyan. Pagbungkal sa kaldirong Uda Bugas, luminaya sa agom. Alangan man kayang permina sa ngayong basog ang ibabang parte. Ang tulak, nagbuburok-burok. Ay hindi tayo, Diyos ko. Patawarong kita kan mal na Diyos, ano? Sa mga kasalanta, sa ibabaw kang kinaba. Importante po ngunya na panahon ng Pasko. Mga raji, magsimba, dawa dahil tama perfect ang simbang gabi. At least makapagsimbang gabi man.
Dapat gayud simbang mag-umagahaw na ipangaranta kanita. Umag-umagahaw na baga ang simbang gabi. Dapat bago na po gayud, bako ng simbang gabi, kundi simbang umagahaw na, ano ha? Pero may mga panata, may mga kababayan kita na mga reliyoso naan panata ninda, inaagi sa siyam na beses na pag-atindir kan simbang gabi. Sa mga idinudulot nindang pangadyon dyan, mga nangyayari man asin nautob man ninda asin itinataok ang kagurangnan, ano mga wishes, itong mga wish ninda. Ano ba dyan? Madali ng ano ba dyan? Nag-wish na magkahigwang harong, magkaigwang trabaho, makapasar sa board exam, magkaigwanin hanap buhay na marangal, halangkaw na sweldo. O dahil dyan sa pagsakripisyo sa siyam na simbang gabi, ang wish ninda natutupad, itinataopogan sa tuyang kagurangnan. Ani ba man yan, gustong magkaaki na, an mag-agom. O ani ba man dyan na gusto naman na mag-agom, asin magpagom, na itao man na nakarapat dapat na maging partner ninda habang buhay. Arog po yan kaya. Pero kung di ka na lamang tatao sa Diyos, asin maglaog sa simbahan kan mahal na Diyos, garo pirming harayo ang biyaya, asin ang grasya kan mahal na Diyos. Arog po yan kaya. Bueno mga tuga, tinapos na ako ng oras sa pagpaaram sa laog kan programa sa lado teknikal. Si Engineer Felix Lagrimas, Engineer James Oco sa transmitter, Aldrin Orlanda, Tony Saison sa information digdi, si Ma'am Kayla Legasyon na sigang gayon, yaon sa opisina. Salamat kan sa edong pagantabay, salamat sa nag-participate, kiparing Joter Tersinio Sir, Idol, thank you. Sa mga Facebook Live viewers na nag-participate, Diyos mabalos po. Sana mapasatoy ang biyaya kan mahal na Diyos